lakas at pag-asa, nalilito sa tuwina, nakahandang tulungan ka. Hallelujah, langit at siyang Sa hirapan at ginhawa, purihin ang Panginoon. si Kristo ay narito na. Aming lakas at pag-asa. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, Purihin natin ang Panginoon. Glory to God. Amen. Naninibago po ang aking boses sa Hong Kong. Hallelujah. Buksan natin Ebanghelyo ng Panginoon sa Matthew chapter 13, verses 1 to 23. Nung araw ding yun, si Jesus ay lumabas ng bahay at naupo sa tabi ng lawa. Dahil sa dami ng taong lumalapit sa kanya, sumakay siya sa isang bangka at doon naupo. Tumayo naman ang dalampasigan sa dalampasigan ng mga tao at sila'y tinuruan niya ng maraming bagay sa magitan ng talinhaga. Ganito ang sinabi niya, may isang magsasakang lumabas upang maghasik. Sa kanyang pag-aasik, may mga binhing nalaglag sa tabi ng daan. Dumating ang mga ibon at tinuka ang mga iyon. May mga binhi namang nalaglag sa mabatong lupa. Dahil manipis lang ang lupa roon, sumipol agad ang mga binhi. Ngunit natuyo agad ang mga ito nang mabilad sa matinding init ng araw, palibas ay mababaw ang ugat. May mga binhi namang nalaglag sa may matitinik na halaman. Lumago ang halamang ito at sinakal ang mga binhing tumubo doon. Ngunit ang mga binhing nahasik sa matabang lupa ay namunga. May tig-100, may tig-60 at may tig-30. Makinig ang may pandinig. Lumapit ang mga alagad at tinanong si Jesus, bakit po ninyo dinadaan sa talinhaga ang inyong mga pagtuturo sa kanila? Sumagot siya, ipinagkaloob sa inyo ang karapatang maunawaan ang hiwaga tungkol sa karya ng langit. Ngunit, hindi ito pinagkaloob sa kanila. Sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa at mananagana. Ngunit ang wala, kahit kakaunti, kaunting nasa kanya, ay kukunin pa. Nagsasalita ako sa kanila sa magitan ng talinhaga sapagkat tumitingin sila, ngunit hindi nila nakikita. At nakikinig, ngunit hindi naman nakakarinig, ni nakakaunawa man. Natutupad nga sa kanilang propesiya ni Isaias na nagsasabing, makinig man kayo ng makinig, subalit hindi nyo maunawaan kailanman. At tumingin man kayo ng tumingin, subalit hindi rin kayo makakita kailanman. Sapagat naging mapurol na ang isip ng mga taong ito. Mahirap makarinig ang kanilang mga tainga at ipinikit na nila ang kanilang mga mata. Kung hindi gayon, sana'y nakakita na ang kanilang mga mata, nakarinig ang kanilang tenga, nakakaunawa ang kanilang mga isip, at nagbalik loob sila sa akin at pinagaling ko sila. Subalit mapalad kayo sapagat nakakita ang inyong mga mata
at nakakarinig ang iyong tainga. Tandaan ninyo, maraming propeta at matuwid na tao ang naghahangad na makita ang inyong nasasaksihan at marinig ang inyong napapakinggan, subalit hindi nila ito nakita ni narinig. Pakinggan ninyo ang kahulugan ng talinhaga tungkol sa mag-ahasik. Kapag ang isang tao ay dumirinig ng mensahe tungkol sa paghahari ng Diyos, ngunit hindi naman niya iyon inuunawa, siya ay katulad ng binhing nalalaglag sa daan. Dumarating ang masama at agad inaalis sa kanyang isip ang mensaheng kanyang napakinggan. Ang katulad naman ng binhing nalaglag sa mabatong lupa ay taong dumirinig ng mensahe, agad at masaya niya itong tinatanggap. Ngunit hindi tumimo ang mensahe sa kanyang puso. Sandali lamang itong nananatili. At pagdating ng mga kabigatian at pagsubok, dahil sa mensahe, agad siyang tumatalikod sa kanyang pananampalataya. Ang binhi namang nahulog sa may damuhang matinik na halaman ay naglalarawan ng mga taong dumirinig ng mensahe. Ngunit dahil sa pagkabalisa sa maraming mga bagay at pagkahumaling sa kayamanan, ang mensahe ay nawalan ng puwang sa kanilang puso at ito ay hindi nagkaroon ng bunga sa taong iyon. Ang katulad naman ng binhing napahasik sa matabang lupa ay ang mga taong dumirinig at umuunawang mabuti sa mensahe. Kaya't ito ay namumunga ng sagana at na may tig-100, may tig-60 at may tig-30. Mga magulang kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Puri ka namin, Panginoong Jesucristo. Amen. Purihin ang Panginoon. Palakpakan ng Diyos. Bago tayo magpatuloy, taas muna natin sa Panginoon ang mga dala-dala nyo. Tubig, langis, panyo, Biblia, larawan ng asawa kung mayroon. Kung wala, huwag kayo magtaas ng larawan kung sino-sino. Taas din nyo yung mga larawan. Mga chismosa sa Central. Ha? Pag dumadang kay Central, picturean nyo. Pag tinanong kayo, ba't mo ako pinipicturean? Ipinagdarasal kita. Na dumating ang panahon, matuto ka na. At huwag ka na manira ng kapwa. Diba? Maraming ganyan sa Hong Kong. Ay, magdasal na tayo. Ama naming Diyos, sa ngalan ni Kristo, Jesus, salamat, Panginoon, sa biyayang ito na ibinigay mo po sa amin. Lord, i-bless mo po, Panginoon, ang lahat ng daladala ng aming mga kapatid. Lord, naniniwala kayo, Panginoon, ang rosaryo, tubig, langis, Biblia, ay gagamitin mo pong daluyan ng kapangyarihan. And Lord, i-bless mo ang kalama prayer request. At naniniwala kayo, Panginoon, ngayon pa lang, Panginoon, answered prayer na po ang aming mga kapatid. Salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Okay, pwede na kayong maupo. Hindi pa pala. Mangungumusta pa ako. Kumusta na kayo? Thank God! I'm blessed! Happy and prosperous talaga! Magaling na, mayaman pa, matalino, matuwid, marangal, wagas ang pag-ibig, malaya, payapa ang kalooban, maginhawa at matagumpay! Woo-hoo! Praise the Lord! Thank God, I am blessed, happy and prosperous talaga. Talaga? Thank God, ako'y mayaman at matalino pa. Thank God, ako'y marangal at matuwid na. Thank God, happy. Pag-ibig ko'y magas na. Thank God, I am blessed. Thank God, I am blessed. Happy and prosperous talaga. Thank God, ako'y mayaman at matalino pa. Thank God, ako'y marangal at matuwid na. Thank God, happy. Pag-ibig ko'y wagas na. At matanda, lahi ko'y magkaiba. Pag narinig ka na ng salita, sasabihin mong ibang-iba kaysa iba. Happy and prosperous talaga. Thank God, I am blessed.
Panginoon. Pumalakpak ang mga mayayaman. Oo naman. Okay, pwede na kayo mo po mga kapatid. Kung dito, sa Binla, wala kayong kotse, nagbabas lagi, pataksi-taksi lang, sa Maynila naman, mga milyonarya naman kayo. Oo. Ay kay mga kunyang na mayayaman. Secret millionaire. Yung pinaghirapan dito pagdating sa Maynila, dapat ingatan din naman. Hindi dumarami ka mag-anak nyo pagdating ng Maynila. O pag galing ng abroad, naku, lahat sila kamag-anak nyo kahit di mo kilala, daig mo pa kandidato. Okay, sino marunong magtanim? Magtanim. Hindi nang galit, ha? Magtanim, halaman. Ayan. Meron mga tinatawag tayong mga green thumb. Ano yung green thumb? Yung pag nagtusok lang, magaling musbong, di ba? Naalala niyo yung kantang Magtanim ay Di Biro? Alam niyo ba yon? Hindi alam ng choir yun. Hindi nila inabot yun. Ha? Alam niyo yung lyrics nun? Asus, trying hard naman yung mga choir na. Ito, makinig kayo. Aralin natin yung lyrics, ha? Hindi naman ako kakanta kasi namamalat ako. Ang sabi rito, magtanim ay di biro, maghapong nakayuko, di man lang makaupo, di man lang. Braso ko'y namamanhid, baywang ko'y nangangawit, binti ko'y namimitig sa pagkababad sa tubig. Sa umagang pagising, ang lahat iisipin kung saan may patanim, may masarap na pagkain. Braso ko'y namamanhid, baywang ko'y nangangawit, binti ko'y namimitig sa pagkababad sa tubig. Halina, halina, mga kaliyag, tayo'y magsipag-unat-unat, magpanibago tayo ng lakas para sa araw. Alam niyo pala eh. Alam lang niyo, last part, para sa araw ng bukas. Pero tingnan niyo to ha. Yan, tingnan niyo. Mahirap talaga magtanim, lalo niya sa probinsya. Yung nakikita natin, yung nagtatanim ng palay, o kahit ano basta't nagbubungkal. Hindi naman talaga madali ang magtanim. Pero sabi doon, braso ko'y namamanhid, bewang ko'y nangangawit. Baka first time. First time na nagtanim. Binti ko'y namimitig. Nako, Sister Cindy, namimitig yung binti raw. Sa pagkababad sa tubig, ayan, baka nababad sa tubig. Diba? Sa umagang paggising, ang lahat ay isipin, itong problema na magsasaka. Sa mga anak ni El Shaddai, pagkagising sa umaga, anong iniisip? Ay, aleluya. Santa Maria, Ibna ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan. Pagkagising sa umaga, Jesus, ikaw ang nasa isip. Itong magsasaka, pagka sa isip kung saan may patanim, may masarap na pagkain. Yan ang problema sa atin. Ang unang isipin natin, ako yung breakfast ni Amo. Ha? Breakfast agad ni Amo, ano kayong kakainin ni Amo? Mahilig kaya siya sa mapait? O mahilig kaya siya sa puro itlog na lang? Ano? Halina, halina kaliyag tayo magsipag-unat. Magpanibago tayo ng lakas para sa araw na bukas. Makukuha natin ang ating panibagong lakas sa pakikinig ng salita ng Diyos. Tahimik na sabi nila, maingay daw ang Tuesday group. Biglang tahimik sila. Mahirap naman talaga magtanim. At madalas, kung sino pang nagtanim, siya pang hindi nakakakain. Yung pinaghirapan nagtanim, pagdating sa inahin, hindi mo lang natikman yung itinanim mo. Kaya nga, minsan, sadly, mga kapatid, maraming tao ang nakapakinig ng salita ng Diyos, pero hindi naman nagagamit ni El Shaddai. Maraming nagsisimba, pero hanggang simba. Maraming umatin sa prayer meeting, pero hanggang prayer meeting lang.
Hindi man lang mag-volunteer, kakanta ako. Hindi man lang mag-volunteer na tumulong maglinis. Dito lang ako. Maganda, simba, okay, upo lang, upo, tayo, luhod, tayo, uwian na. Ganon kumisa ng ideya natin pag sa gawain ng Panginoon. Kapatid, tandaan mo, kapag dumadalo tayo, we hear the Mass, we take part in the Mass. Parang wala atang tao sa Tuesday group. Wala man nag-amen. Okay, ganito yan. Sabihin nyo amen. Baka hindi nyo kasi ikaw lang may ibig sabihin ng amen. Let me share to you kung ano talaga ibig sabihin ng amen. Sabihin mo ang amen. Sinong gustong pumunta ng Israel? O di naubos na attender natin dito kung nasa Israel na kayo. Pwede naman. Okay na ngayon sa Israel. Ceasefire na. Nagpalitan na ng mga hostages. Mangilan-gilan, pinapauwi na. Yung mga namatay, dinadala. Now, sa Israel, may amen din naman sila. May amen sila. Pero ang amen nila, hindi lang sa relihiyon, kundi pati sa gobyerno. Halimbawa, ganito. May problema ang gobyerno. Bago sila magdesisyon, sinasanggunin nila ang kanilang mga religious leaders. Ay, sabi ng Prime Minister, may gera na naman tayo. May mga nag-aamba na naman. Konsultahin yung religious leaders kasi doon yung gobyerno at ang relihiyon magkakampi. Di tulad sa atin. Kahit ayaw natin ng divorce, pinagpipilitan ng gobyerno ng divorce, no? Yung sa Israel, pag sinabi ng religious leaders, pinapakinggan ng gobyerno. Sabihin, ganito, okay, religious leaders, anong gagawin natin? May gera. Sasabihin, makikipaggera ba tayo o hindi? Ang gagawin ng religious leaders, ito hanapin natin sa Old Testament. May panahon ng digmaan, may panahon ng kapayapaan. So, sasabihin ng religious leaders, okay, makikipagdigma tayo. Gagawa sila ng kasulatan at lalagyan niya ng seal. Selyo. Alam niyo kung anong selyong yon? Amen. Tapos dadalhin sa gobyerno. Pagdating sa gobyerno, sasabihin ng gobyerno, ng Prime Minister, sabi ng religious leaders natin, makigera daw tayo. Sasabihin sa Parliament, makipagdigmaan tayo. Wala nga atras. Seselyuhan uli sa gobyerno yon. Alam mo yung selyong yon? Amen. Ibig sabihin, yung amen nila, batas yun na dapat ipatupad. Batas yun. Hindi basta-basta yung amen. Halimbawa, sister, anong pangalan mo? Anya tinagan mo, Inday. Anong pangalan mo, sis? Jenny. Ayan, halimbawa si Jenny. Pag sinabi natin, Sister Jenny, yayaman ka pa. Sister Jenny lang nang tinanong ko, kayo naman ang sumagot. Di ba? O sinabi ni Sister Jenny, ewan ko, nag-amen ka ba? Hindi ka naman nag-amen. Ang nag-amen sila eh. Sabi ni Sister Jenny, ang tanong, narinig ba ng government ng Hong Kong yon? Narinig ba ni Presidente Bongbong Marcos yon? Malabo kang yumaman, Sister Jen. Pero yung amen mo, may nakarinig nun yung hari. Yung hari sa langit, narinig yung amen mo, at dahil narinig yung amen mo, ipapatupad yun ng hari sa buhay mo. Ayan. Sabi mo sa iyong katabi, kapatid, yayaman ka pa. Ano ang sagot? Batas yan na ipapatupad sa atin ni Yahweh El Shaddai. Okay. Balik tayo ngayon sa Ebanghelyo. Sadly, talagang ganon. Maraming anak ng Diyos na hindi mapakinabangan or mga Kristiyanong walang pakinabang. Sa gospel natin, ang binhi ay salita ng Diyos. The seed. The seed is the word of God. Kaya kung minsan sabi natin, parang ang hirap baguhin ng tatay ko, parang hirap baguhin ng anak ko, addict na siya. Kapatid, walang rehabilitation na kayang mag-ayos kasi pag lumabas sa rehab yan, maulang gihapon. Ganun pa rin. So, ang pinakamatibay yan ay ang pakikinig ng salita ng Diyos. Bakit? Ang binhi ng salita ng Diyos, once yan ay naitanim sa lupa, ang lupa rito, ang tinutukoy dito ay ang ating puso. Taas ang kanang kamay.
Tapat mo sa iyong puso. Tumitibok ba yan? Ay, salamat sa Diyos, tumitibok pa. Bakit tumitibok? Amen. Sino nagbibigay ng buhay? Sino ang buhay? Si Jesus pa rin. Siya nagbigay buhay, siya ang buhay. Ang sabi niya, I am the way, the truth, and the life. I am the resurrection and the life. Ibig sabihin, habang tumitibok ang puso mo, sumasayo si Kristo. Kaya huwag mong kalilimutan, laging nasa iyo si Kristo. Kapag pinagagalitan ka na ng employer mo, isipin mo, oo, huwag kang papatol, kasama mo si Kristo. Huwag mong lalagyan ng lason yung tsaa. Nasa iyo si Kristo. Always remind yourself, habang tumitibok ang puso mo, nasa iyo si Kristo. Pag bumilis ang tibok niyan, sasabihin niya, naku, palpitation, mataas ang BP. Ang problema sa atin, kapag tumaas ang BP, ang mga Pilipino, tumatawag sa mga Diyos-Diyosa natin. Alam mo yung Diyos-Diyosa natin? Amlodipine, Losartan, Metoprolol. Kasi takot tayo, naku, BP kaagad, BP. Hindi. Ang turo ni Brother Medeng, kapag ikaw, mabilis ang tibok, kumalma ka. Bakit? Ang kalmado, laging, purihin natin ang Panginoon, purihin ang Diyos. Kasi nasa iyo si Kristo eh. Nasa iyo ang Diyos. So kahit saan ka magpunta, kahit saan nagpunta, ang talinhaga tungkol sa magsahasik ay nagsusuri ng konsyensya. Ang pagbabasa natin ng talinhaga, sa pagbabasa ng talinhaga, na pagninilayan natin ang mga hadlang para ang salita ng Diyos ay mamunga sa ating buhay. Ang tanong, siniseryoso ba natin ang salita ng Diyos? Siniseryoso ba natin ang salita ng Diyos? O binabaliwala ba natin ang sinasabi ng ating konsyensya? Huwag ka na dyan sa central, dito ka na lang sa prayer meeting. Hindi, masaya doon. Yung mga tropa ko nandun. Sabi ng konsyensya mo, pumunta ka at magsimba ka. Hindi, natamad ako. Sila naman nakikita ko ron, nakakaumay. Tapos sasabihin pa, at saka, naku, kilala ko yung mga nandyan. Pa-El Shaddai pa. Hindi naman nagbabago. Tandaan mo, ang simbahan ay isang malaking ospital. Lahat tayo may diferensya. Kahit yung nanonood, may diferensya. Kaya kailangan mo ng salita ng Diyos, kailangan mo ang simbahan para maranasan mo ang kagalingan ng iyong kaluluwa. Mababaw kuminsan ng ating pananampalataya, kaya't madali tayong matangay ng alok ng mundo. Ang pananampalataya ba natin ay nanganganib dahil sa kabalisan na kasikaman at iba pang pagkagambala? Yung busy tayo lahat, di na magdasal, kundi computer na lang lahat. Tandaan nyo, God's Word is powerful. Sabihin nyo nga. Okay. Ganito yon mga kapatid. Di ba? Nasa atin si Kristo. Naintindihan ba ako sinasabi? Nasa atin si Kristo. Pag huminga ka, inhale, exhale, there's power galing sa puso. Alam niyo kung bakit may mga curses, mga sumpa na magulang natin may epekto? Kasi galing sa puso. Halimbawa, naglayas ka o kaya nagtanan ka bigla. Huwag mong gagawin to, Sister Dali, ha? Halimbawa, nagtanan kang bigla, magagalit ang magulang mo. Pag nagalit ang magulang mo, galing sa puso yan. Naku, epektibo. Kaya, ingatan mo ang iyong puso at ingatan mo rin ang iyong bibig. Kapag nagalit ka, galing sa'yo, nangyayari. Hindi mo alam yon. You must be aware na ang laman ng puso mo ay si Kristo, na kapag nagbitaw ka ng salita, there's power in that word. Kaya huwag mo sasabihin, mahina ako. Pakiramdam ko, may sakit ako. Alam mo, kanina madaling araw, kung si Sister Cindy, namitig yung binti, ako kanina madaling araw, nagising ako alas 3 ng madaling araw. Ano mo kung bakit? May tumatawag sa akin. Nasobrahan siguro ko doon sa kinain namin. No? Talagang nagbabalik-balik ko sa banyo. Hallelujah. 5 beses ata yung pabalik-balik ko.
ngatog na ako. Wala akong, alam mo, ginawa ko, Lord, siyang naghahangad ng pagkupkup ng kataas-taasan. Talagang mahirap pa. Talagang nagkamali ka ng kain mo, o lalo kayo, nagtatrabaho kayo. Mahirap magtrabaho kapag nagloloko ang tiyan. Nakaka-epekto yun sa iyong pamumuhay. Now, sabi ko, Lord, may prayer meeting mamaya. Mahirap namang humarap sa kanila na para bang nag-i-statue dance ako. Mga kapatid, statue dance dahil may nararamdaman ako. Diba? Kaya sabi ko, Lord, magaling na ako. Nang sinabi kong magaling na ako, kapatid, naging maayos ang aking tiyan at namayapa. Now, we're talking about God's Word. Gaano ba ka-epektibo ang salita ng Diyos? Ang sabi sa Isaiah 55 verse 10 to 11, ganito ang sabi, makinig po kayo. Ang ulan at yelo na bumabagsak mula sa langit ay hindi na nagbabalik, kundi dinidilig nito ang lupa. Kaya lumalago ang mga halaman at namumunga at nagbibigay ng butil na panghasik at tinapay upang maging pagkain. Gayon din naman, ang mga salita na lumalabas sa aking bibig, sa bibig ni El Shaddai, ang mga ito'y hindi babalik sa akin nang walang katuturan. Tutuparin nito ang aking mga balak at gagawin nito ang aking nais. Once nakapakinig tayo ng salita ng Diyos, kapatid, yung salita ng Diyos na binhi, mag-uugat yan sa puso. Kaya kung sabi mo, wala nang pagbabago ang mister ko, lasinggero lagi, isama mo sa gawain ni El Shaddai o makinig ng salita ng Diyos. Bakit? There's power in the Word of God. Kapag nakapakinig yan, hindi man agad magkakaroon ng epekto. Bakit? Pag nagtanim ka ba ng buto, may dahon agad? Wala. Mag-uugat mo na yan. Paulit-ulitin mo pati ng prayer meeting. Unti-unti yan mag-uugat. At kapag nag-ugat yan, magkakaroon ng sangayan, magugulat ka na, ikaw na ang inaaya niyan sa gawain ni Yahweh El Shaddai. Tutuparin ng salita ng Diyos ang purpose ng Diyos. Every time na nakikinig ka ng salita ng Diyos, yung binhing yan ay nagkakaroon ng purpose sa'yo. Ginigising niya ng iyong konsyensya. Now, kailangan natin maging handa. Ihanda natin ang ating puso. Naniniwala ba kayong babalik si Kristo? Taas kami naniniwala ang babalik si Kristo. So, kung babalik si Kristo, ibig sabihin, kinakailangan natin maging handa. Hindi naman tayo taga rito, hindi naman tayo taga Hong Kong, hindi naman tayo taga Pilipinas, lahat tayo ay taga langit. Sa karya ni El Shaddai. Babalik ang Diyos. Pero bago tayo makuha ng Panginoon, bago tayo isama ng Diyos, kinakailangan ihanda natin ang ating puso. Tandaan nyo, hindi tumitingin ang Diyos sa panlabas na kanyuhan. It does not matter kung may buhok o wala. It does not matter kung nakapantalon o kapalda. Ang tinitingnan ng Diyos, kung maayos ba ang puso mo. Tama ba? Tandaan nyo mga kapatid, tayong lahat ay linikha ng Diyos ayon sa kanyang wangis. It's not the image, the face, but the character of God. Ha? Wala sa mukha ng Diyos kasi hindi man nakita ang mukha ng Diyos. Ang talagang linikha tayo ayon sa kanyang wangis ay yung kanyang karakter. Di ba? Ang Diyos is a triune God, Father, Son, and the Holy Spirit. Tayo rin naman, may tatlong bahagi. Spirito, kaluluwa, at laman. At ang Spiritong yan, ang pinakakoneksyon natin kay El Shaddai. Ang Spiritong yan, nagbibigay sa atin ng pangunawa sa lahat ng nangyayari. Kapag wala ang Espiritu at hindi buhay ang Espiritu sa iyo, ang pag nangyayari, nagre-react ka. Ano ba yun? Ba't ganun? Dami-dami nawawala sa Pilipinas. Ba't ganun? Nagre-react ka agad. Bakit? Nag-aral naman siya. Bakit ganun ang buhay niya? Graduate, cum laude. Pero ba't ganun? Ibang direksyon ng utak niya. Kasi walang pangunawa. Tanging Holy Spirit lamang ang magbibigay sa atin ng pangunawa, ng direksyon ng ating buhay na gustong gawin ng Panginoon. Okay, ang tanong, paano natin mayahanda ang ating puso? Paano? Pabibi ka.
110 over 90. Ah. Kailan ba yun? Sa Saturday group o Sunday group? Hindi, Sunday group. Meron doon nagbibipi doon sa may lambat. Nakita ko, dumaan ako kasi nung unang dumating kasi ako Sabado. Oh, hallelujah. Sabado ng alas 2 na madaling araw ang biyahe ko. Dumating ako rito alas 4:30. Kalain mo, natulog ako sa Maynila, nagising ako Hong Kong na. Now, nung Sunday group, paikot-ikot ako. Alam niyo naman ako, malikot ako eh. Kaya iniisip na ako, puro camera. Mahirapan sa akin ang camera. Pagalaw-galaw ako. Baka magalit sa akin ng direktor. Kaya sabi nila, pag nasa St. Joseph ka, pumirmi ka. Kaya lang hindi ako mapapirmi. Kinakailangan, makausap ko yung harap-harapan. Now, nakita ko, nagbibipi sila lahat. Sabi ko, ba't kayo nagbibipi? Nininervous ba kayo? Dapat, kapag nasa gawain ka ng Panginoon, kalmado ka dahil alam mong kasama mo si Yahweh El Shaddai. So, para may handa natin ang ating puso sa salita ng Diyos, unang-unang dapat natin gawin ay, correct, magdasal, manalangin. Importante yan, kapatid. Sino nagsasalita mag-isa? Taas ang kamay. Nagsasalita ka mag-isa, ibig sabihin, pag ibang tao nakita sa'yo at nagsasalita ka mag-isa, ayun, mga baliw. Pero hindi sa atin. Hindi naman yung sarili natin kinakausap natin. May kasama tayong kinakausap natin. Si Kristo Jesus na ating Panginoon. Kaya ang payo ni San Pablo, pray. Manalangin tayo palagi. Pray without ceasing, sabi ni St. Paul. So habang naglalakad ka, you pray. Di mo kinakailangan, nasa bus ka, bigla kang minto. Father, Son, Holy Spirit. Lord. Hindi. Every day, God, because you have this relationship sa the Lord, meron kang constant communication sa Lord. Diba? Habang naglalakad ka, kanina papunta ako rito, sabi ko, ano nga ba Lord yung numero ng bus na yun? Ang unang di ba 21? Ako, mapunta akong 21. Naalala ko 23. Di hintay-hintay ako doon. Sabi ko, sino-sino mo kayo mga datihan doon? Alam mo, habang naghahantay ako ng bus, Lord, sino-sino kayo mga datihan na roon? Baka wala na akong kilala doon. Kasi 12 years ago, nandito ako. Oh, Sister Dolly Jean, ako po. Napakaiyakin na bata yan. Nining-nini pa yan ang dumating dito. Ngayon, hindi na siya umiiyak. Nagpapaiyak. Ay, hindi. Nagpapaiyak. Okay, manalangin. Always pray. Pag nalaglalakad ka, kausapin mo, Lord, mahal ng bilihin. Pwede po kasi employer ko itong lapu-lapu. Mahal-mahal ng lapu-lapu ngayon. Ask God anything. Humingi ka't kay bibigyan. Di ba sabi ng Lord yun? Pangako niya yun eh. Huwag kang mahiya. Manalangin. Huwag mo ikakahiyang magdasal. Kung minsan, nasa restaurant ka, ako, hangalang amalak, kung kailan nasa bibig na yung kanin, saka ka mag-aan tanda. Titingin-tingin ka pa, baka may walang Katoliko dito. Huwag nating ikahihiya ang magdasal. You pray. Mahirap na hirap ka sa Toronto. Siyang naghahangad ng pagkupkup ng ataas-taasan. Lord, tabangi ako, Ginoo. Di ba? Acts chapter 2, verse 42. Inilaan nila ang kanilang mga sarili upang matuto sa turo ng mga apostol, magsama-sama bilang magkakapatid, magsalo-salo sa pagkain at tinapay, at manalangin. Kung minsan pag nagbabinding na kayo rito, ikaw na magbinding. Ha? Ikaw. Umikot na umikot yung mikropono, hindi pa nakapagdarasal. Kapag ikaw ang naatasang manalangin, grab that opportunity to come to the Lord. Kunin mo, ilan lang ang talagang nabibigyan ng pagkakataon makalapit sa Diyos. Pagkakataon mo na. Huwag kang mahiya. Sino magpe-pray? Ako magpe-pray. O bigyan siya. Ang hirap kasi sa ating master tayo mahiyain. Sinasabi natin, sino pinagbala? Woo! Sino magpapatotoo? Hallelujah. Okay, tatanungin ko, seryoso ko Taas ang kamay ng pinagbala.
Okay, baba kamay. Taas ang kamay ng hindi pa nagpapatotoo. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Oy, sa susunod mag-share, yung hindi pa nagpapatotoo yun na tawagin nyo, ha? Sister Dali, hindi pa pala nagpapatotoo yun? Alam niyo sa totoo lang, when you stand in front of the people, si Jesus tumatayo sa harapan ng Ama. Kung ikaw, ibinibida mo si Kristo, si Jesus naman, ibinibida ka sa harapan ni Yahweh El Shaddai. Di ba? E paano kung hindi ka nagpapatotoo? Tapos sigaw ka, Lord, tabang Lord. Sasabihin ng angel, huy, sino yun? Sasabihin ng angel, malay ko, hindi naman nagpapatotoo yun. Pero yung lagi nakatayo rito, nako, yung mga choir na yan, nakatayo lagi dito. Yung mga dancer, kahit kaliwa. Yung mga nagpapatotoo rito, yung masipag magpatotoo, buntong hininga pa lang, answered prayer na sila sa Panginoon. Colossians chapter 4 verse 2, maging matyaga kayo sa pananalangin, laging handa at nagpapasalamat sa Diyos. See? Kasama yun eh. Mag-pray at magpasalamat. Ibig sabihin, magdasal ka at magpatotoo. Salamat Lord, dahil umukay ang tiyan ko. Dahil kung hindi okay, tatawag ako ng lay minister. Silang pupunta rito. Di ba? Pwede yun? Tatawag ko si brother, baka pwedeng. Pero hindi pwede. Kunti nga lang ang panahon ko rito, absent pa ako sa Tuesday group. Alam niyo ba, JIC ako dito? Anong JIC? Just in case. Just in case, hindi pa dumarating yung ina-assign na preacher, ako muna. JIC. But JIC also, JIC means Jesus is Christ. Eh si Lord, JIC din siya. Just in case magkamali ka, gagawa ng paraan si El Shaddai para itama ka. Just in case magkasala tayo, kapatid, handang-handa siyang igawad ang kapatawaran sa atin. So, point number 1, para matanggap natin bilang lupa, binhi, ang salita ng Diyos, matanggap natin sa ating puso, lagi tayong nagdarasal. Point number 2, makinig sa tinig ng Diyos. Ito ang problema. Dasal tayo ng dasal, pero hindi ba naghihintay ng message ng Lord? Lord, atok na ako, Lord. Bahala, Espiritu Santo, Ben. Pagod na ako, katatrabaho ko. Lord, kung may sasabihin ka, Lord, sa prayer meeting mo na lang sabihin. Ano bang relasyon yun? Kung may relasyon ka sa Diyos, every time we pray, we wait on the Lord. Isaiah 40 says, they that wait upon the Lord shall renew their strength. They will rise up with wings like eagles. They will walk and not faint. They will run and not go weary. Sabi doon. Kasi, binibigyan sila ng kala. Hintayin mo kasing mangusap ang Diyos. Hello, Lord. Amen. Makinig tayo sa tinig ng Diyos. Hindi lahat ng revelation, dito, sa paghahayag ng salita ng Diyos, may rinire-reveal sa iyo ang Diyos. Pero meron tinatawag na personal revelation na para sa iyo lang. Ay, siyang naghahanap. Para sa iyo lang yung mensahe. Ay, nako, nanaginip ako, Brad. Ano na panaginip ano? Nahulog daw ako. O nahulog ka saan? Sa higdaan. Ano ibig sabihin nun? Ayun ko. It's up to you to ask God, ano bang meaning nun? Ba't mo tatanong sa akin? Ikaw lang at ang Diyos ang nagkakausap mo. Mas na naginip daw si Sister Dali, halimbawa, naginip si Sister Dali, may hawak siyang bulaklak. Brad, anong ibig sabihin bulaklak? Aywan ko. Ano bang suot mo? May brother, no? Eh, sabi mga brother, na naginip siya. Ha? Nakakontodo, korbata siya, naka-Amerikana, wow. Tapos may hawak siyang bulaklak. Ano kayong ibig sabihin? Brad, sa pag-asawa, 2 bagay lang yan. Kaya ang mga lalaki, pag nag-aasawa, kontodo bihis, it's like a funeral. Totoo lang. Ang mga lalaki kapag kinakasal, para ka ililibing. That's the time na kapag kinasal ka, mga lalaki, you die. Di nga.
Namamatay ka, wala ka ng kabarkadang iba kundi asawa mo. Namamatay ka sa iyong bisyo kasi hindi ka na pwedeng maglaklak ng laklak kasi meron ka ng ibang. Di ba? You die to yourself. Kaya mga lalaki pag kinakasal kung todo, ang ganda ng barong, buti lang walang biyak sa likod. Dahil kapag may biyak sa likod yun, ibang usapan yun, di ba? Talagang asataol ka. Now, ang sabi ng mga kapatid, awit 95 verse 7, siya ang ating Diyos at tayo ang bayan na kanyang pastulan. Mga tupang kanyang inaalagaan at ngayon kanyang salitay ating pakinggan. Tayo mga tupa. Tayo bayan ng Diyos, kanyang pastulan, kanyang inaalagaan. Wow. Lord, wala pa ako nainom na gamot sa LBM, pero Lord, inalagaan ako ng Diyos. Malayo ka sa pamilya mo, pero hindi ka pinapayagan magkaroon ng mabigat na karamdaman. Inaalagaan tayo ng Diyos. Di ba? Sarap ng buhay kahit malayo ka. Malungkot man, magpapasko na naman. Pasko na, inday ko. Di ba? Malungkot, pero kapatid, tandaan mo, hindi ka pababayaan ni El Shaddai. Pakinggan mo lagi ang tinig ng Diyos. At ngayon, kanyang salitay, ating pakinggan. Listen. Okay, ilan ang tenga natin? 3. Okay, gusto niyo malaman kung ilan? We have, ang tao ay may 3 bahagi. Spirito, kaluluwa, at laman. Nang hula na naman si Inday. Spirito, kaluluwa, at laman. Yung spirito, normal yan. Talagang konektado sa Diyos yan. Yung katawan, meron tayong 2 pare sa tenga. Katawan, flesh. Flesh ear. But meron tayong spiritual ear. Nasaan yung spiritual ear? Nasa puso. So, 4 ang tenga mo. Yung isa, bingi. Isang pares, bakit bingi? Hindi ka nakikinig sa konsyensya. Kinakailang mabuksan ng puso mo salita ng Diyos upang lahat ng tuturo ng salita ng Diyos sa puso mo, sisigaw yan. Kakaatamad umatin sa gawain ngayon, baka umulan. Sisigaw yan. Huy, bangon! Babangon yan. Gugulang bibihis ka kagad. Bakit? Sabi sa'yo, dapat magdasal ka, dapat magsimba ka. Konsyensya yun. Tapos naglalakad ka, may nakita ka, uy, cellphone, iPhone 16. Oh. 17 na. 16,000 ang halaga. Sabi mo, uy, iPhone 16. Kanino kaya ito? Yung mga bingi ang tenga ng puso. Uy, topo barega. Makapulot ka niya na. Napulot ko. Wala na akong pakialam. Problema niya, nawala niya. Hindi. Kapag may konsensya ka, isip, sino kaya? Paalam mo muna. Baka naiwan sa simbahan. Iiwan mo sa isang lugar kung saan pwedeng maibalik yung cellphone. Konsensya. Sa gospel tungkol sa mayaman at si Lazaro, napunta sa impyerno yung mayaman. Hindi dahil siya'y mayaman. Take note, hindi ka pupunta sa impyerno dahil mayaman ka. Napunta yung mayaman sa impyerno dahil manhid siya. Napaka-insensitive na tao. Gutom yung katabi, wala kang pakialam. But your conscience says, oy, tumulong ka naman. No? Tumulong ka naman. Your conscience says, oy, magbigay ka sa nangangailangan. Ay, hindi. May gastos, hindi na ako. Anong sabi ng konsyensya mo? Ang alam lang natin sa konsyensya, nasa komersyal. Ako ang inyong konsyensya. Ay, hindi. Ang konsyensya natin, buhay yan. Dahil nasa iyo, ang Espiritu ng Diyos ang nagre-remind sa iyo kung anong dapat mong gawin na tama. Hebrews 3:15. Ito ang sinasabi ng kasulatan. Kapag narinig ninyo ngayon ang tinig ng Diyos, huwag ninyong patigasin ang inyong mga puso tulad noong kayo'y maghimagsik sa Diyos. Diba? Pag nagre-rebelde tayo sa ating magulang, wala tayong marinig. Yung mga anak natin, pag umuwi,
Ayun na naman. Diyos ko, hallelujah. Nakarinig kasi Guyo, oy! Diyos ko, ang ingay-ingay. Eh, ikaw, wala ka na. Manhid ka. Ganon din. Sa ating mga anak, kahit paano pasabihan mo, anak, mag-aral ka. Para bang, hindi ganon ang strategy. Ha? Wag lang puro salita. Isabuhay natin ang salita ng Diyos. Amen. Palambutin natin ang puso natin at wag nating patigasin ang ating puso kagaya ng tayo'y nagrebelde noon. And finally, tayo lang. Ano? Kung kagalakan ang aking nadarama sa tuwing ako'y nakikinig ng banal na salita, nalaman ko ang susi ng kanyang kaibala sa gabay ng likod niyang pinakala. Finally, ako ngayon ay bagong buhay. Finally, ako ngayon ay pinagpala. Finally, ako ngayon ay tagumpay. Finally, yes, finally, ang buhay ko ngayon sisikling rin ng biyaya. Kung may pasubok man ay hindi alintana. Ako'y punong-puno ng pag-asa, Kalakasan sapat na sa landas ng kabanalan. Finally, ako ngayon may bagong buhay. Finally, ngayon pinagpala. Ako ngayon ay pinagpala. Finally, ako ngayon ay tagumpay. Ako ngayon ay tagumpay. Finally, yes, finally, finally, ako ngayon may bagong buhay. Ako ngayon may bagong buhay. Finally, Ako ngayon ay pinagpala. Finally, ako ngayon ay tagumpay. Finally, yes, finally, finally, yes, finally, finally, yes, finally. Amen. Purihin ang Panginoon. Palakpakan natin ang Diyos. Now, ang puso mo mahalaga. Hindi lang yung physical na puso. Oh. Kinakailangan pangalagaan natin. Kaya lang, kung minsan yung puso natin, spiritual puso natin, pinababayaan natin. Paano tayo magiging matabang lupa kung ang puso naman natin ay matigas? Matatamnan ba yung konkreto? Pwede ka magtanim, ilalagay lagi sa paso. Kinakailangan matabang lupa ang pinagtatamnan. Una, manalangin. Pray. Pangalawa, makinig tayo sa tinig ng Diyos. And finally, maging masunurin tayo sa Diyos. Pag sinabi ng Lord, patawarin mo na. Patawarin mo na kasi. Patagal-tagalin pa. At pag nagpatawad ka, siguraduhin mong kalilimutan mo na lahat. Itong problema sa atin, may mga taong nagpapatawad pero hindi nakakalimot. Oh? Kung lumipas ang 12 years, no? May nagtampo pala sa akin, yung isang taga-Tuesday group. O, di ba? Di ba, nagtampo. O, di humingi ng sorry. Okay na yan, Brad, kalimutan na. Pero pag, ay, peace be with you, dito ako. Hindi ka pa, ang tunay na forgiveness ay kinakalimutan ang lahat ng nare-restore ang relasyon. Pag pinatawad mo na asawa mo, pinatawad mo na. Kalimutan. Ikaw, balik kasi, ganyan, ginawa mo na yan. Ginawa mo na yan, di ba? Ginawa mo na yan. Huwag mo nang paalala yung ginawa na. Tapos na eh. Move on na. Move on na. Maging masunurin tayo sa utos ng Diyos. Ibigin ang kaaway.
Away. Wala na talaga. Block. Naku, Diyos ko, block. Blinak mo na. Hindi na nagkaroon ng pagkakataon para ma-recover yung lesson. Maraming ganyan. Deactivate yung Facebook. Bala kayo. Pag-aaway, ibigin, restore. Deuteronomy 13 verse 4. Si Yahweh lamang ang inyong sundin. Okay, lagay, taas ang kanang kamay. Tapat sa puso. Ito ang sinasabi ng salita ng Diyos. Si Yahweh lamang ang inyong sundin, matakot kayo sa Kanya at sundin nyo ang Kanyang mga utos. Paglingkuran nyo siya at manatili kayong tapat sa Kanya. Luke 11:28. Ngunit sumagot siya, hindi na pinagpala ang mga nakikinig sa salita. Hindigit na pinagpapala ang mga nakikinig ng salita ng Diyos at tumutupad nito. Kung may utang siya, patawarin mo na. Brad, ang laki nun. 500,000 na Hong Kong dollars, malaki yun. Pera lang yan. Pera lang yan. O nga, wala kang pera, wala ka naman sakit. Maraming sakit, lag natin, konting bag. Ito ang dapat nating hangarin. Ang puso mo ay maging tahanan ng Diyos. Itong prayer natin ngayon, na talagang manahan sa atin si Kristo. Gawin niyang tahanan. Talagang magbahay siya. Talagang magstay siya lagi. I-enjoy niya ang presensya niya sa iyong puso. Kasi alam niya ang konsensya mo'y malinis. Kung malinis ang puso mo, malinis ang konsensya mo, nag-i-enjoy si El Shaddai sa iyo. At kapag nasisiyahan si El Shaddai sa iyo, kapatid, buntong hininga pa lang, answered prayer ka na. Pikit natin ating mga mata. Let's make this a personal prayer. Hilingin natin sa Panginoon na gawin niyang banal na tahanan ang ating buhay. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo. Nagpapakumbaba, nagsusumamo. Paging dapatin mo na ikaw ay mamasdan. Makarinig ka at sa'yo ay pumisan. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo. Nagpapakumbaba, nagsusumamo. Paging dapatin mo na ikaw ay mamasdan. Makarinig ka at sa'yo ay pumisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luglugan ang iyong wagas na pagsinta. Daluyan ang walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo. Nagpapakumbaba, nagsusumamo. Paging dapatin mo, ikaw ay mamasdan. Makarinig ka at sa'yo ay pumisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luglugan ang iyong wagas na pagsinta. Daluyan ang walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal
This is our prayer. Itong panalangin natin. Maghari lagi si Jesus sa ating puso. Mahirap pag hindi si Kristo nabubuhay sa ating puso. Mali-mali ang desisyon natin. Binibigyan tayo ng pagkakataon ng Panginoon para pagsisihan at talikdan ang ating kasalanan. Kapatid, ang gusto niya, mabuhay tayo ng masaya, maligaya. Mabuhay tayong ganap at kasiyasiya sa kanyang harapan. Kaya lagi dapat si Kristo'y nasa ating puso. Sabihin natin ngayon, Panginoong Jesus, salamat po sa iyong biyaya. Salamat po sa iyong salita. Sa sandali pong ito, isinusuko ko po ang aking puso, isip at kaluluwa. Ang aking buong pagkatao ay para sa iyo. Loobin mo, Panginoon, na lagi kang maranasan sa aking buhay. At nananalig po ako dahil ikaw ay kasama ko. Walang suliranin, walang karamdaman ang maaring magtagal sa aking buhay. Iahayag ko sa hapong ito, ako'y magaling na. Ako'y malaya na. At inaangking ko, ako rin ay malaya sa kahirapan ng buhay. Pagpapalain mo po ako, siksik, liglig, at umaapaw pa. Amen. 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 Purihin natin ang Panginoon. Palakpakan natin ang Diyos. Find your partner. Hanap kayo ng partner nyo. Baka nakakalimutan nyo nito. Find your partner. Tapat-tapat ang kamay. Okay. Okay, tapat-tapat ang kamay. Sabi mo, unang sabi mo, pag 1 plus 1, ilan? 3. Pag 3 plus 3? Pag 7 plus 7? Okay. Ito ang sasabihin mo una. Sabi mo sa partner mo, magdadasal ka lagi. Okay, 1 plus 1. Palakpak, tapat-tapat ng kamay, pinapasa yan. Aro, Diyos ko. Okay. Una, magdadasal ka lagi. Pangalawa, sasabihin mo sa kanya, makinig ka lagi ng salita ng Diyos. Ayan. 1 plus 1. Three plus 3. Okay. Halatang may mga bago talaga, ano? Okay. Huling-huling sasabihin mo sa kanya, huwag kang mag-alala. Answered prayer ka na. Okay. 1 plus 1. 3 plus 3. 7 plus 7. Pagpalain tayo ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen, amen. God bless you. Amen. See you next week. Amen! Salamat, Panginoon! Salamat sa Diyos na tapat. Salamat sa Kanyang liham. Salamat, ibinigay niya si Jesus Cristo. Salamat sa
nating dasalin ang Salmo 91, awit ng pagtitiwala sa Diyos. Sa ngalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Siyang naghahangad ng pagkupkop ng kataas-taasan at nananatili sa kalingan niyong makapangyarihan. Makapagsasabi sa kanyang Panginoon, muog ka't tahanan. Ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtiwalaan. Ika'y ililigtas niya sa panganib sa umang nabita, at kahit anumang mabigat na salot, di ka magdaranas. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalingan niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya ay tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay, maging sa gagawing biglaang paglusob pagsapit ng araw. Ni sa ano pa mang darating na salot pagkagat ng dilim, di ka matatakot sa kasamaan mang araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000, di ka matatakot at natitiyak mo di ka maaano. Ika'y nagmamasid at sa panunood iyong mamamasdan. Yaong masasama ay makikita mong pinarurusahan. Sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo aabuting ika'y mapahamak at walang daratal, kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan. Susuguin niya ang maraming anghel, silang susubaybay. Kahit sa ang dako ika'y maparoon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay tatayukat silang magtataas, nang hindi masaktan ang mga paa mo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leon, ahas na mabagsik, di ka maaano sa mga serpientelyong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlan. Pag sila'y tumawag, laging handa ko na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may hilahil ay sasaklolohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko at gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakatitiyak na ang tatamuhin nila'y kaligtasan. Maaring ipinit ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaring magpadala ako ng mga balang upang salantain ang lupaing ito. Maaring palaganapin ko sa aking bayan ang salot. Ngunit sa sandaling ang bayang ito na aking pinili ay magpakumbaba, manalangin, hanapin ako at talikdan ang kanilang kasamaan. Diringgin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganaan. Ito ang mga salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa ngalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. God bless us always. See you next Tuesday and see you tomorrow.